Isang taos-pusong kumusta sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Clara at muli niyo akong samahan sa isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pinakamalakas na sigaw ay minsan nagmumula sa isang pusong nananahimik. Paano kung ang lahat ng pinagkatiwalaan mo, ang pag-ibig, ang pamilya, ang dangal, ay isa-isang gumuho sa harap mo? Mananahimik ka na lang ba? O sa gitna ng katahimikan, doon mo hahanapin ang iyong tunay na lakas? Can't stop thinking about you. See you tomorrow, my king. Galing kay Celeste Roque. Hindi humihinga si Mara. Ang mga salita sa screen ng tablet ni Adrian ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng kanyang mundo. Malamig, mabagsik. Bawat letra ay isang pahiwatig ng isang buhay na hindi niya alam. Isang lihim na nabubuhay sa ilalim ng mismong bubong na tinatawag niyang tahanan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Nanatili siyang nakaupo sa kanilang lumang mesa. Sa gitna ng gabundok na mga resibo at papeles ng negosyo, ang katahimikan ng gabi ay biglang naging nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang puso. Isang mabagal, mabigat na pagtambol ng pagkawasak. Ang kanyang kanang kamay ay nakapatong pa rin sa isang lumang resibo, isang pirasong papel na nagkukulay dilaw na sa katagalan. Sa ilalim nito, isang maliit na sticky note na isinulat ni Adrian noon. Para sa future natin, mahal, nanginig ang kamay ni Mara. Ang init ng alaala ay isang sampal kumpara sa malamig na katotohanan sa screen. Ang dalawang mensahe, magkatabi, ay larawan ng kanyang buhay, ang nakaraan na pinaniwalaan niya, at ang kasalukuyan na unti-unting dumudurog sa kanya. Celeste Roque. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi dahil sa mensahe, kundi dahil ang pangalan na iyon. Ang pangalan na iyon ay nasa mismong papel na hawak niya ilang minuto lang ang nakalipas. Dahan-dahan, ibinaling niya ang tingin mula sa tablet patungo sa isang kontrata sa kanyang kaliwa. Isang panukala para sa isang malaking PR services retainer. Napakataas ng halaga. Hindi praktikal para sa kanilang kumpanya. At sa ilalim ng vendor name, nakasulat ang pangalan. Celeste Roque Creative Communications. Doon nagsimula ang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa isang halik sa dilim o isang ninakaw na sandali. Ito ay mas malaki, mas marumi. Ang pagtataksil ay may resibo, may kontrata, may presyo. Ang utak niya bilang isang auditor ay kusang gumana. Kinokonekta ang mga tuldok kahit ayaw ng puso niya. Ang mga late-night meetings ni Adrian, ang mga biglaang business trips, ang mga gastos na hindi maipaliwanag, lahat ay nagkaroon ng pangalan. Celeste Roque. Tumayo si Mara. Dahan-dahan, bawat galaw ay mabigat. Naglakad siya patungo sa pader kung saan nakasabit ang kanilang wedding portrait. 2 taong nakangiti. Masaya. Puno ng mga pangarap na ngayon ay abo na lang. Pinagmasdan niya ang nangiti ni Adrian sa larawan. Ang parehong nangiti na ibinibigay nito sa kanya tuwing umaga. Ang parehong nangiti na marahil ay ibinibigay din nito kay Celeste. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Nararamdaman ang pagkalat ng lason sa kanyang sistema. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang malamig na paggising. Sa harap ng larawan ng kanilang kasinungalingan, isang tanong lang ang nabuo sa isip ni Mara. Kailan pa nagsimula ang kasinungalingan mo, Adrian? Ang tanong ay naiwang nakabitin sa mabigat na hangin ng kanilang sala. Isang multo na tanging siya lang ang nakakakita. Hindi niya ito binigkas. Hindi na kailangan. Kinabukasan, gumising siya sa amoy ng kapeng inihanda ni Adrian. Ganoon pa rin. Ang ritual ay hindi nagbago. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na dati ay nagpapainit sa kanyang buong araw, ngunit ngayon ay nag-iwan ng yelo sa kanyang balat. Mauna na ako, mahal. May maaga akong meeting, sabi ni Adrian habang inaayos ang kanyang kurbata. Hindi tumingin si Adrian sa mata niya. Okay,
Mag-iingat ka, sagot ni Mara. Ang boses ay kalmado. Sanay. Isang perpektong pagganap. Ngunit sa loob-loob niya, pinakikinggan niya ang bawat pantig. Hinahanap ang bakas ng kasinungalingan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa upuan at ang ngiti sa kanyang labi ay gumuho. Ang bahay na dati ay kanlungan ay isa na ngayong crime scene at siya ang tanging imbestigador. Hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang maliit, maingay at abalang lugar sa kabilang bahagi ng lungsod, ang karinderyay ng kanyang Ate Lourdes. "O, napadalaw ka?" Bati ni Lourdes habang abala sa paggisado ng kung ano sa nag-iinit na kawali. Ang ate niya, kabaliktaran niya sa lahat ng bagay. Magulo ang buhok, malakas ang boses, at mas prangka pa sa sinag ng araw. Walang pasok, himala. Hindi sumagot si Mara. Umupo lang siya sa isang bakanting mesa sa sulok. Ang kanyang mamahaling bag ay tila hindi bagay sa mga mesang may takip na plastik. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na itim na kahon. Napansin ni Lourdes ang katahimikan ng kapatid. Pinatay niya ang apoy at lumapit. "Hoy, anong drama yan?" Itinulak ni Mara ang kahon palapit sa kapatid. "Ate, pakitago muna nito para sa akin." Napakunot ang noo ni Lourdes. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakasalansan ng mga kopya ng kontrata ni Celeste Roque, mga resibo ng mga business trip ni Adrian, at ilang bank statement. "Ano to?" tanong ni Lourdes, pero habang binabasa ang mga papel, ang kanyang boses ay unti-unting nagbago mula sa pagtataka patungo sa galit. "Hayop na Adrian na yan. Ito ba yung sinasabi mong Celeste Roque? Putulin ko ang nasaan ang gagong yan. Sugurin natin." Umiling si Mara. Ang mga mata ay nanatiling tuyo. "Ate, kailangan ko ng tulong mo, hindi ng galit mo." "Anong hindi galit? Niloloko ka na. Ninanakawan ka pa." "Mara, isampal mo to sa mukha niya." Sigaw ni Lourdes, nanginginig ang kamay na hawak ang mga papel. "At ano ang mangyayari? Mag-aaway kami. Itatanggi niya ang lahat. Sisirain niya ang ebidensya." Mahinahong sabi ni Mara, "Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong maging matalino dito." Natigilan si Lourdes. Tinitigan niya ang kapatid. Ang kahinahunan ni Mara ay mas nakakatakot pa sa kahit anong sigaw. Bumuntong hininga siya. Ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Umupo siya sa tapat ni Mara. Hindi na siya nagsalita. Sa halip tumayo siya, kumuha ng isang mangkok at nagsandok ng mainit na lumi. Ang paboritong pagkain ni Mara mula pa noong bata sila. Inilapag niya ito sa harap ng kapatid. "Kainin mo yan. Huwag kang iiyak ng gutom." Isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa mata ni Mara. Bumagsak sa ibabaw ng mainit na sabaw. Nang gabing iyon, pag-uwi sa kanilang tahimik na bahay, binuksan ni Mara ang kanyang personal na laptop. Gumawa siya ng isang bagong folder. Isang folder na naka-encrypt at protektado ng password. Tinitigan niya ang kumukurap na cursor, nag-isip ng pangalan. Hindi paghihiganti, hindi ganti. Ang tinype niya ay 2 salita. Project, katotohanan. Habang sinesave niya ang folder, biglang nagring ang kanyang telepono. Nakarehistro ang pangalan sa screen, Mama Elena. Ang biyenan niya. Sinagot niya ito. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Hello po, Ma. Mara anak, kamusta ka na?" Ang boses sa kabilang linya ay mahina, mabagal, ngunit puno ng pagmamahal. "Tumatawag lang ako para ipaalala sa'yo yung check-up ko sa Biyernes." Sabi ni Adrian na asikaso na raw niya ang lahat sa kumpanya para sa bayarin. Napatigil si Mara. Ang kanyang kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa telepono. "Anak, andyan ka pa ba?" Tanong ng matanda. "Salamat ulit ha. Hindi ko alam
kung anong gagawin namin kung wala kayo ni Adrian. Naramdaman ni Mara ang paghigpit ng isang bakal na kamay sa kanyang puso. Ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng utang na loob. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay isang kadenang pumupulupot sa kanyang determinasyon. Paano niya sasabihin ang katotohanan? Kung ang katotohanan yun ang sisira sa lahat, ang mga salita ng kanyang biyenan ay parang mabigat na balabal na ipinatong sa kanyang mga balikat. Kinabukasan, hindi mapakali si Mara. Ang mga numero sa kanyang spreadsheet ay lumalabo. Ang mga linya sa kontrata ay nagsasayawan. Hindi niya kayang magtrabaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang boses ni Mama Elena, puno ng pagtitiwala, puno ng pagmamahal. Dala ang isang basket ng prutas, nagpunta siya sa bahay ng kanyang biyenan. Naabutan niya itong nakaupo sa paborito nitong silyang tumba-tumba habang pinapanood ang isang lumang pelikula. Ang amoy ng Vicks Vaporub at ng lumang kahoy ay sumalubong sa kanya, amoy ng isang tahanang puno ng alaala. Mara anak, napadalaw ka, sabi ni Mama Elena. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Namiss ko po kayo, Ma, sagot ni Mara habang nagmamano. Ang likod ng palad ng matanda ay malamig at manipis. Ako rin anak. Halika, umupo ka rito. Hinawakan ni Mama Elena ang kamay ni Mara at hindi na binitawan. Ang mga mata ng matanda ay bahagyang malabo na. Ngunit ang pagtingin nito ay puno pa rin ng sigla. Napakasipag talaga ng asawa mo, ano? Sabi niya sa akin, malapit na raw niyang makuha ang isang malaking proyekto. Para raw iyon sa kinabukasan ninyo at para masigurado ang pagpapagamot ko. Bawat papuri para kay Adrian ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Mara. Ngumiti lang siya. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, pero hindi niya magawa. Ang higpit ng hawak ng kanyang biyenan ay hindi lang pisikal. Ito ay hawak ng pagtitiwala, ng pagmamahal, ng isang utang na loob na hindi niya kayang talikuran. Alam mo, napakaswerte ko sa inyo, patuloy ng matanda. Lalo na sa'yo, Mara. Isa kang anghel. Hindi lahat ng lalaki ay nakakahanap ng asawang katulad mo. Matalino, mapagmahal, at higit sa lahat, maunawain. Maunawain. Ang salita ay parang lason. Hindi na napigilan ni Mara. Ang mga salita ay nag-uunahan na sa kanyang lalamunan. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para sabihin ang lahat. Ang tungkol sa tablet, sa kontrata, sa kasinungalingan. Ma, ang anak niyo po. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan siya. Nakita niya ang sarili sa mga mata ng kanyang biyenan. Isang mabait, mapagkakatiwalaang manugang, isang anghel. Ang pagsira sa larawang iyon ay parang pagsira na rin sa puso ng matanda. Paano niya sasabihin na ang anak nitong pinagmamalaki ay isang ahas at ang perang ginagamit para sa pagpapagamot nito ay galing sa panloloko? Isinara niyang muli ang kanyang bibig. Nilunok niya ang mapait na katotohanan. O siya, sabi ni Mama Elena na tila walang kamalay-malay sa digmaan sa loob ni Mara. Kumuha ito ng isang maliit na kahon mula sa mesang katabi nito. Gumawa ako kanina. Paborito mo to, di ba? Para sa pinakamabait kong manugang. Inabot nito kay Mara ang isang kahon ng polvoron na gawa sa bahay. Ang paborito niya. Nanginginig ang kamay ni Mara nang tanggapin ito. Ang bigat ng kahon ay parang bigat ng buong mundo. Umuwi si Mara na parang isang basahan. Pagod, lukot, at halos walang laman. Ang determinasyon niya ay napalitan ng isang malalim na pag-aalinlangan. Tama bang ipaglaban ang katotohanan kung napakaraming masasaktan? Pagpasok niya sa kanilang bahay, naabutan niya si Adrian sa sala.
May hawak itong isang malaking buke ng mga rosas. Ang mga paborito niya. "Surprise, mahal," sabi nito na may ngiting nagtatago ng 1,000 lihim para sa pinakamagaling na asawa sa buong mundo. Hindi kumibo si Mara. "I have great news," masayang sabi ni Adrian habang papalapit sa kanya. "Na-close ko na yung deal na kinukwento ko sa'yo. Ang galing ng partnership namin ni Celeste. She's really good at what she does." Ibinigay nito ang mga bulaklak kay Mara. Ang bango ng mga rosas ay parang nakakasulasok. Tinitigan ni Adrian si Mara ng diretso sa mga mata. Ang muka ay puno ng pagmamalaki at pekeng pagmamahal. "We're a great team, di ba, mahal?" Ang salitang team ay parang laso na gumapang sa kanyang pandinig. Tinitigan ni Mara si Adrian, ang asawa niya, ang kasosyo niya, ang kasabot sa isang krimen na siya ang biktima. Ngumiti siya, isang matamis at pekeng ngiti, habang kinukuha ang mga bulaklak. "Of course, mahal. We're the best team," sagot niya. Ang bawat salita ay may bigat na hindi kayang sukatin ni Adrian. Nang gabing iyon, habang si Adrian ay mahimbing na natutulog sa tabi niya, alam na ni Mara ang kailangan niyang gawin. Ang pag-iisa ay hindi sapat. Ang ebidensya ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang taong makakaintindi sa digmaang papasukin niya. Kailangan niya ng armas. Kailangan niya ng abogado. Kinabukasan, sa halip ng mga financial report, ang kanyang hinarap ay ang websites ng mga pinakamagagaling na law firm sa Makati. Hindi siya naghahanap ng mura. Naghahanap siya ng pinakamatalas, pinakamagaling. Isang pating sa mundong puno ng mga pating. Pagkatapos ng masusing pananaliksik, nag-set siya ng appointment sa isang kilalang-kilalang kumpanya, ang Salazar and Associates. Ang opisina ay malamig at tahimik. Ang lahat ay gawa sa salamin, bakal, at mamahaling kahoy. Nakaramdam si Mara ng kaba habang naghihintay sa conference room. Ito na yon, ang unang hakbang sa paggiba ng sarili niyang buhay para itayong muli. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, matangkad at may seryosong mukha. At sa isang iglap, ang sahig ay tila nawala sa ilalim ng mga paa ni Mara. Ang lalaki, ang senior partner na hahawak sa kanyang kaso, ay hindi isang estranghero. Ang mukhang iyon, bagamat mas seryoso na ngayon at may bakas ng ilang taon ng pagod, ay kilalang kilala niya. "Nico?" Halos pabulong niyang sabi. Natigilan ng lalaki. Ang propesyonal na ngiti sa mukha nito ay bahagyang naglaho, napalitan ng gulat. Mara Villanueva." Si Nico Salazar, ang dati niyang kasintahan noong kolehiyo. Ang lalaking minsan ay nangako sa kanya ng buwan at mga bituin. Ang lalaking tinalikuran niya para kay Adrian. Ang mundo ay tila isang malupit na nagbibiro. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan na mas mabigat pa sa lahat ng papeles sa mesa. Si Nico ang unang nakabawi. Inayos niya ang kanyang salamin at umupo sa tapat ni Mara. Ibinalik ang maskara ng isang profesional. "Please have a seat," sabi nito, kahit na nakaupo na siya. "My secretary told me you needed consultation for a sensitive family matter." Tumango lang si Mara, hindi makapagsalita. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin ay biglang naglaho. Paano niya ikukwento ang pagkasira ng kanyang pagsasama sa lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang nakaraan? "Mara, you don't have to." "No, it's okay." Pinutol niya ito. Huminga siya ng malalim. "I'm here as a client at Attorney Salazar." Ang paggamit sa apelyido nito ay isang pader na itinatayo niya sa pagitan nila. At nagsimula siyang magkwento. Walang emosyon. Inilatag niya ang mga pangyayari na parang nagprepresenta ng isang audit report. Ang mensahe sa tablet, ang kontrata, ang mga hinala. Habang nagsasalita, ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay walang tigil sa pagpunit-punit ng isang tissue.
Hindi sumasabad si Nico. Nakikinig lang ito. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang tingin ay matalas, mapanuri, ngunit may bahid ng isang bagay na hindi maintindihan ni Mara. Siguro awa o marahil alaala. Nang matapos si Mara, ang tissue sa kamay niya ay pinong-pino na. Doon lang gumalaw si Nico. Nang hindi nagsasalita, marahan niyang itinulak ang isang bagong kahon ng tissue palapit kay Mara. Isang maliit na kilos, pero sapat na para maramdaman ni Mara ang isang bitak sa kanyang emosyonal na pader. Tumingin si Nico sa mga dokumentong inilatag ni Mara. Pinag-aralan niya ang mga ito ng ilang minuto. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Pagkatapos ng tila walang hanggan, itinaas ni Nico ang kanyang tingin. Seryoso ang kanyang mga mata. Mara, this is bigger than just an annulment case. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. What you have are signs of economic abuse and corporate fraud. Ang tanong, huminto siya at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Mara. Hanggang saan mo kayang dalhin ang laban na to? Ang tanong ni Nico ay naiwang nakasabit sa hangin. Isang hamon na sumusukat sa bigat ng kanyang determinasyon. Hanggang saan? Hanggang sa gumuho ang lahat? Hanggang sa wala nang matira? Hanggang sa lumabas ang katotohanan, mahinang sagot ni Mara, ngunit may diin na nagpagulat maging sa sarili niya. Tumango si Nico, tila iyon na ang sagot na hinihintay niya. Good, because if you want to win this, you can't be just a victim. You have to be a warrior, and a smart one. Sa mga sumunod na araw, ang opisina ni Nico ay naging kanyang bagong kanlungan. Sa ilalim ng gabay nito, natutunan ni Mara na ang kanyang sakit ay maaaring maging sandata. Ang kanyang kaalaman bilang auditor na dati ay ginagamit niya para protektahan ang kumpanya ng pamilya ni Adrian, ay siya na ngayong gagamitin niya para ilantad ang mga kasinungalingan nito. Huwag mo muna siyang kumprentahin, payo ni Nico sa isa nilang pag-uusap. Ang isang hayop na nasukol ay nagiging mapanganib. We need to gather everything. Build an ironclad case bago mo gawin ang iyong huling galaw. At iyon nga ang ginawa ni Mara. Sa umaga, siya ang perpektong asawa, naghahanda ng kape, nagpapaalala kay Adrian tungkol sa kanyang mga meeting. Ngunit sa gabi, kapag ang bahay ay tahimik na, siya ay nagiging isang anino, isang mangangaso ng katotohanan. Sinimulan niya sa pinakamaliit na bagay. Ang mga expense report, dito siya pinakamagaling. Alam niya ang bawat butas, ang bawat paraan para itago ang pera. At doon niya nakita ang unang hibla. Isang malaking PR consultancy fee na binayaran sa kumpanya ni Celeste. Ang petsa, kasabay ng kanilang wedding anniversary, kung kailan sinabi ni Adrian na kailangan niyang umalis para sa isang emergency meeting. Ang halaga, saktong-sakto sa presyo ng isang mamahaling kwintas na nakita niyang suot ni Celeste sa isang social media post. Hindi ito sapat na ebidensya sa korte, pero para kay Mara, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Kinabukasan, sa isang lingguhang pagpupulong ng mga department head, nagkaroon siya ng pagkakataon. Si Adrian ang nagprepresenta ng quarterly budget. Kalmado, kumpiyansa. Nang matapos ito, nagtaas ng kamay si Mara. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Bihira siyang magsalita sa mga ganitong pagpupulong maliban kung may seryosong issue sa audit. Adrian, simula niya, ang boses ay professional at walang bahid ng emosyon. I just have a small query regarding the PR expenses for the last quarter. Medyo mataas siya compared to our usual budget. Pwede mo bang i-detail sa amin ang naging deliverables para sa halagang yon? For documentation purposes lang, hindi siya nag-akusa. Nagtanong lang siya. Isang simpleng tanong mula sa isang auditor. Ngunit nakita niya ang bahagyang panlalaki ng butas ng ilong ni Adrian.
Ang isang segundong pagkatigil nito bago sumagot. Ang halos hindi mapansing panginginig ng kamay nito na may hawak na laser pointer. Ah, yes. Of course. Sagot ni Adrian, pilit ng ngumingiti. Celeste's team handled a very sensitive crisis management issue for a client. I'll have my secretary forward you the report. Isang kasinungalingan. Alam ni Mara na walang ganoong report. Pagkatapos ng pulong, habang nag-aayos siya ng gamit, naramdaman niyang may tumayo sa likod niya. Si Adrian. Bakit mo ginawa yon? Mahinang tanong nito. Ang boses ay may halong inis. Humarap si Mara, tinitigan ng asawa. Ang alin? Ang magtanong, trabaho ko yon, Adrian. Alam mo yan? Nawala ang inis sa mukha ni Adrian, napalitan ng pagkabalisa. I know. It's just that you put me on the spot. The truth doesn't mind being put on the spot. Sagot ni Mara bago tumalikod at maglakad palayo. Iyon ang kanyang unang ganti. Hindi malakas, hindi madugo. Isa lang itong maliit na patikim. Isang babala na ang babaeng tahimik na minamaliit niya ay marunong nang magtanong. Bago siya matulog ng gabing iyon, nag-scroll siya sa kanyang social media feed. At doon, nakita niya. Isang bagong post mula kay Celeste Roque. Isang litrato niya sa isang mamahaling restaurant. Mag-isa. Ang caption, "Some nights are for celebrating victories alone." Ngunit hindi ang caption ang nakakuha ng pansin ni Mara. Ito ay ang pagkain sa mesa sa harap ni Celeste. Isang plato ng inihaw na pusit na may itim na tinta. Ang tanging pagkaing alam niyang may matinding allergy si Adrian. Iyon ay isang mensahe, hindi para sa publiko, para sa kanya. Isang mensaheng nagsasabi, alam ko ang ginawa mo at hindi ako natatakot. Model chắc chắn rồi, tôi sẽ viết tiếp. Ang tanong ni Mama Elena ay parang isang malakas na busina na pumunit sa nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon kay Mara, naghihintay ng sagot. Naramdaman niya ang titig ni Adrian, nagbababala. Naramdaman niya ang titig ni Celeste, nang uuyam. Pero ang tanging nakikita niya ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang biyenan. Huminga siya ng malalim. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti para pagaanin ang loob ng matanda. Wala po, Mama. Nagbibiruan lang po kami. Ang sagot ay sapat na para ibalik ang mababaw na kapayapaan sa kanilang mesa. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang mga bulungan ay nagsimula nang kumalat sa buong silid. Nang gabing iyon, sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita sa loob ng kotse. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Si Adrian ang unang bumasag nito. What was that, Mara? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. What was what? Walang ganang sagot ni Mara. Nakatingin sa labas ng bintana. You know what I'm talking about. You embarrassed me. You embarrassed my family. Doon na humarap si Mara. I embarrassed you? Adrian, baka nakakalimutan mo. Sa ating dalawa, hindi ako ang may ginagawang kahiya-hiya. Natigilan si Adrian. Ano bang sinasabi mo? Dahil lang ba sa partnership namin ni Celeste? It's just business. Huwag ka namang maging paranoid. Paranoid? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Mara. Talaga ba, Adrian? Business lang ba talaga ang tawag sa mga mensahe niyo sa isa't isa? Business lang ba ang tawag sa paggastos ng pera ng kumpanya para sa mga mamahalin niyang regalo? Ang kulay sa mukha ni Adrian ay biglang nawala. Ipinreno niya ang sasakyan sa gilid ng daan. How? How did you know? Hindi na yon mahalaga, sabi ni Mara. Ang boses ay walang emosyon. Ang mahalaga, alam ko, at matagal ko nang alam. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga. Si Adrian ay nakatingin lang sa harap. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela.
I can explain. Wag na, putol ni Mara. Pagod na ako sa mga paliwanag mo. Pagod na ako sa mga kasinungalingan mo. Kabanata 8. Ang susunod na biktima. Ang pag-amin, bagamat hindi direktang sinabi, ay nagbago sa lahat. Wala nang pagkukunwari sa pagitan nila. Ang kanilang bahay ay naging isang malamig na battlefield. Nag-uusap lang sila kapag kailangan, mga maiikling pangungusap na puno ng tensyon. Itinuon ni Mara ang kanyang buong atensyon sa project. Katotohanan, sa tulong ni Nico, mas lumalim pa ang kanyang investigasyon. Hindi na lang ito tungkol sa mga resibo ng mga regalo o mga mamahaling hapunan. Mara, I found something, sabi ni Nico sa isang tawag sa telepono. Tiningnan ko ang mga permit ng bagong housing project na hawak ni Adrian. The one Celeste is handling the PR for. May problema sa mga materyales. Kinabukasan na nagkita sila sa isang coffee shop, inilatag ni Nico ang isang folder ng mga dokumento. I hired a third-party inspector. Paliwanag ni Nico. Ayon sa report, ang mga bakal at sementong ginagamit nila ay substandard, mas mura, mas mababang kalidad. They are cutting corners, Mara. Malaki ang kinikita nila mula rito. Nanlamig si Mara. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, ang mga bahay na itinatayo nila ay mapanganib. Seryosong sabi ni Nico. Isang malakas na lindol lang, guguho ang mga yon. At ang tinatarget nilang market ay mga low-income families. Mga taong pinag-ipunan ng bawat sentimo para lang magkaroon ng sariling bahay. Biglang nagbago ang lahat sa isip ni Mara. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa nasirang puso niya o sa ninakaw na pera. May mga buhay na nakataya. May mga pangarap na maaring gumuho. Literal. Nagpaalam siya kay Nico at nagmaneho papunta sa site ng housing project sa labas ng syudad. Mula sa malayo, pinanood niya ang mga construction worker. Pinanood niya ang mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Ang kanilang mga magulang ay malamang na nangangarap na manirahan sa isa sa mga bahay na yon. Ang galit na nararamdaman niya para kay Adrian at Celeste ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pagkasuklam. Sila ay hindi lang mga manloloko. Sila ay mga halimaw na handang isakripisyo ang kaligtasan ng mga inosenteng tao para sa kanilang kasakiman. Habang pauwi, puno ng determinasyon na itutuloy niya ang laban. Kahit anong mangyari, tumunog ang kanyang telepono. Ang ate Lourdes niya. Umiiyak. Mara, si Mama Elena. Isinugod sa ospital. Inatake sa puso. Nabitawan ni Mara ang manibela. Mabuti na lang at mabagal ang kanyang takbo. Huminto ang kotse sa gitna ng kalsada. Pagdating niya sa ospital, naabutan niya si Adrian na nakasandal sa pader. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Tumingala ito nang makita siya. Ang mga mata ay pula at puno ng luha. Mara, dinala si Mama Elena sa emergency room. Kritikal ang kondisyon. Sabi ng doktor, kailangan ng agarang operasyon, isang bypass surgery, napakamahal. Ang insurance nito ay hindi sapat. Lumapit si Adrian kay Mara. Ang dating yabang ay nawala na. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nagsinungaling sa kanya. Mara, kailangan kita. Sabi nito, ang boses ay basag. Kailangan tayo ng pamilya natin. Ang mga salita ni Adrian, kailangan kita, kailangan tayo ng pamilya natin, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ang dating Adrian na puno ng yabang at kasinungalingan ay biglang naging isang lalaking mahina, puno ng takot. Ang kanyang biyenan ay nasa loob ng emergency room, nakikipaglaban para sa buhay. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang matalim na plano ay tila nawala ng saysay sa harap ng napipintong trahedya. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang determinasyon. Tiningnan ni Mara ang mga mata ni Adrian. Nakita niya ang takot.
Ngunit nakita rin niya ang pag-asa, pag-asa na muli siyang magiging katuwang nito, isang tagapagligtas. Ang pag-asa na yon ang nagpagalit muli sa kanya. Gagamitin mo pa rin ang pamilya para sa sarili mong kapakanan. Paano mo nasasabi yan, Adrian? Malamig na tanong ni Mara habang inalis ang kamay nito. Matapos ang lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba, may karapatan ka pang sabihing kailangan mo ako? Nanginig si Adrian. Mara, please. Alam kong nagkamali ako. Pero si Mama, hindi siya kasali dito kung hindi natin siya maililigtas. At anong gusto mong gawin ko, Adrian? Putol ni Mara. Ang boses ay bahagyang tumaas. Gusto mong takpan ko ang lahat ng baho mo? Gusto mong maging kasabwat ako sa mga panloloko mo para lang may pera tayo para sa operasyon? Hindi ba galing din sa panloloko ang ipinambabayad mo sa mga dati niyang gamot? Napayuko si Adrian, walang masabi. Naramdaman ni Mara ang bigat ng pader na unti-unting gumuguho. Ang pader na pinilit niyang itayo para protektahan ang kanyang puso. Ang pader na pinipigilan siya sa pagiging kasabwat sa kasinungalingan. Nagmamadali siyang lumabas ng ospital. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang makahinga. Nagmaneho siya papunta sa karinderya ni Lourdes, bagamat gabi na at sarado na ito. Naabutan niya ang ate niya na naglilinis. Ate, si Mama Elena. Simula ni Mara, ang boses ay basag na. Niyakap ni Lourdes ang kapatid, hinahagod ang likod nito. Alam ko, anak, sinabi sa akin ni Adrian, nandoon ako kanina, pero umuwi na ako para kumuha ng ilang gamit. Ikinuwento ni Mara ang lahat, ang tungkol sa substandard na materyales, ang tungkol sa mga inosenteng pamilya, at ang tungkol sa pakiusap ni Adrian. Huwag kang papayag, Mara, maring sabi ni Lourdes. Trap lang yan. Gagamitin ka lang ulit ng gagong yan. Hindi mo responsibilidad ang pamilya niya kung ang ama mismo ay gumagawa ng masama. Pero si Mama Elena, ate? Walang kasalanan si Mama Elena, oo, sabi ni Lourdes. Pero hindi mo pwedeng sirain ang buhay mo para sa kasalanan ng iba. May ibang paraan. Umuwi si Mara na mas lalo pang naguguluhan. Ang puso niya ay parang pinipiga. Si Adrian ay patuloy na nagte-text at tumatawag, nangangako ng pagbabago, nangangako ng lahat ng bagay. Gusto niyang maniwala. Ang bahagi ng kanya na minsan ay minahal si Adrian ay gusto pa rin kumapit sa pag-asa. Kinabukasan, pumunta si Mara sa ospital ng mag-isa. Sa labas ng operating room, nakita niya si Adrian at ang kanyang pamilya. Hindi niya sila nilapitan. Nagtago siya sa isang sulok, nagmamasid. Nang matapos ang operasyon, lumabas ang doktor. Matagumpay ang operasyon. Ligtas na si Mama Elena. Nakahinga ng maluwag si Mara. Isang bigat ang inalis sa kanyang dibdib, ngunit ang isa pang bigat ay nanatili. Ang presyo ng kaligtasan ni Mama Elena. Lumapit siya sa kwarto ni Mama Elena. Nandoon na si Adrian, nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Niyakap niya ang ina at bumulong ng salamat ma. Mahal na mahal kita. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Mara ang isang matalim na kirot sa puso. Ito ay dapat na isang masayang sandali. Ngunit ang lahat ay nararamdaman na mali. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mama Elena. Pumasok si Celeste. May dalang isang malaking basket ng prutas. Nakangiti. Oh, Adrian, kumusta si tita? Tanong nito. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Napatingin si Adrian kay Mara at muli, ang pagkabalisa ay sumalubong sa kanyang mukha. Hindi pinansin ni Celeste si Mara. Dumiretso ito sa kama ni Mama Elena. Inilapag ang basket ng prutas sa bedside table. Hinalikan nito ang noo ng matanda na bahagya pang natutulog. Pagkatapos, yumuko ito at bumulong ng isang bagay sa tenga ng matanda. Isang bagay na hindi marinig ni Mara. Isang nakakatakot na ngiti ang namutawi sa labi ni Celeste. Bago ito tumayo at lumabas ng kwarto, hindi man lang binigyan ng pansin si Mara. Naiwan si Mara na nakatayo, nanginginig. Ano ang ibinulong ni Celeste? Ito ba ay isang babala? Isang pagbabanta? Ang labanan ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig o pera.
Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa isang inosenteng kaibigan. Ito ay tungkol sa pagpigil sa isang lason na kumalat sa buong pamilya. Walang pag-aalinlangan si Mara. Kailangan nang tapusin ito. Pero paano niya ilalantad ang lahat nang hindi nasisira ang reputasyon ni Mang Tony, ang taong minsan ding naging sandigan ng pamilya Villanueva? Isang lumang kaibigan na pinagkakatiwalaan ni Adrian at Mama Elena. Habang iniisip niya ito, nakita ni Mara ang isang matanda, halos sirang diary sa ibabaw ng bedside table ni Mama Elena. Ito ang lumang diary ng papa ni Adrian, ang founder ng kumpanya, na mahilig magsulat ng lahat ng detalye, mula sa personal hanggang sa negosyo. Ang diary na ito ay hindi kailanman binubuksan ni Adrian. Napalingon si Mara kay Adrian. Nakatulog ito sa silya sa tabi ng ina. Pagod sa magdamag na pagbabantay, ito ang kanyang pagkakataon. Marahan niyang kinuha ang diary. Ang lumang balat nito ay bahagyang may amoy ng lumang papel at alaala. Hindi niya alam kung ano ang makikita niya sa loob, ngunit alam niya na ito ang nawawalang piraso ng puzzle. Ang tanging paraan para iligtas si Mang Tony at tuluyang isara ang kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Ang puso ay kumakabog. Ito na, Adrian, ang huling piraso. Ang lumang diary ng papa ni Adrian ay mabigat sa kamay ni Mara. Hindi lang sa bigat ng papel, kundi sa bigat ng mga lihim na maaaring itago nito. Tahimik niyang ibinalik ang diary sa bag. Hindi niya ito pwedeng basahin dito. Hindi niya ito pwedeng basahin ngayon. Ang gabi ay dumaan ng puno ng tensyon. Sa ospital, nagkunwari siyang natutulog, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagpaplano. Kinabukasan, maaga siyang umuwi. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Nico. "Nico, I have it," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng kaguluhan. Ang diary ng papa ni Adrian. "I think this is the last piece. Mara, you need to be careful. That's a very sensitive piece of evidence," payo ni Nico. "But if it confirms what we suspect, then we have everything we need." Habang binubuksan ni Mara ang luma at amoy antigong diary, naramdaman niya ang kaba at pananabik. Ang bawat pahina ay parang isang bintana sa nakaraan. Isang nakaraan na kayang iligtas o tuluyang sirain ang kanyang kinabukasan. Ang diary ay puno ng mga detalye tungkol sa negosyo, mga financial records, mga desisyon, at higit sa lahat, ang mga pag-aalala ng ama tungkol sa kanyang anak. May mga pahina kung saan isinulat ng papa ni Adrian ang tungkol sa mga problema sa utang ng kanyang kapatid, ang ama ni Mang Tony, at kung paano niya tinulungan ito. Mayroon ding mga sulat tungkol sa pagtitiwala niya kay Mang Tony at kung paano niya sinigurong hindi ito masasangkot sa anumang hindi maganda sa kumpanya. At pagkatapos, isang entry ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang pahina kung saan detalyadong isinulat ng ama ang tungkol sa paglagda ng isang kasunduan na may kinalaman sa isang land deal na pinipilit ni Adrian. Nagpahayag ng pagdududa ang ama sa kasunduan, ngunit sa huli, pinirmahan niya ito na binigyan ng kapangyarihan si Adrian na hawakan ang lahat. Ang huling linya ay nagsasabing, "Sana tama ang desisyon ko. Sana hindi siya gumawa ng masama sa tiwala ko." At sa ilalim ng entry na yon, mayroong isang pahina ng mga resibo. Mga resibo mula sa isang tindahan ng materyales sa konstruksyon. Ang mga petsa ay tumutugma sa panahon ng pagtatayo ng housing project. Ang mga halaga ay pareho sa mga ipinakita ni Adrian bilang savings sa kanyang financial reports. Ngunit ang mga materyales na binili ay malinaw na substandard. Hindi ito isang pahintulot. Ito ay isang babala. Isang testamento ng isang ama na kahit sa kabilang buhay ay nagbigay ng huling ebidensya para ilantad ang kasinungalingan ng kanyang sariling anak. Kinabukasan, ipinatawag ang isang emergency meeting ng Board of Directors. Si Mara, kasama si Nico,
ay naroon bilang external auditor. Si Adrian at Celeste ay naroon din kumpiyansa na tila wala silang alam sa bagyong paparating. Si Adrian ang unang nagpresenta, puno ng pagmamalaki. Ipinakita niya ang mga projected earnings ng housing project, ang kanyang brilliant strategies para makatipid sa gastos at kung paano nito masisiguro ang kinabukasan ng kumpanya. Si Celeste naman, tulad ng dati, ay nagpahayag ng mga matatamis na salita tungkol sa kanyang revolutionary PR campaign para sa proyekto. Pagkatapos ng presentasyon nila, inanyayahan si Mara na magbigay ng kanyang report bilang compliance officer. Tumayo si Mara, wala siyang emosyon sa kanyang mukha. Lumapit siya sa projector at inilabas ang kanyang laptop. Magandang araw po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Bago po ang aking compliance report, mayroon lang po akong ilang katanungan na gustong ipresenta. Ang unang ipinakita niya ay ang mga audio recording nina Adrian at Celeste. Ang tawanan nila, ang mga salitang boring at naive, ang pagpaplano nilang isisi ang lahat kay Mang Tony. Namutla si Adrian. Si Celeste ay nanigas sa kanyang upuan. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga bank statement na may mga malalaking transaksyon sa account ni Celeste. Ang mga resibo ng mga regalo, ang mga schedule ng meetings na naganap sa mga hotel. Bawat ebidensya ay isang martilyo na bumabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni na Adrian at Celeste. At pagkatapos, ipinakita ni Mara ang mga larawan mula sa construction site, ang substandard na materyales na ginagamit, ang report ng third-party inspector, ang mga pekeng invoice, at ang pinakamalungkot po sa lahat, sabi ni Mara, habang inilalabas ang lumang diary ng papa ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila may kirot. Ang ama po ni Adrian ay nagbigay ng huling babala, isang babala na hindi pinakinggan ng kanyang anak. Binuksan niya ang diary sa pahina kung saan nakasulat ang mga pag-aalala ng ama. At pagkatapos, ipinakita niya ang mga resibo ng substandard na materyales na nakadikit sa isang pahina ng diary. Hindi ito pahintulot. Ito ay isang akusasyon. Nanginginig si Adrian. Hindi niya magawang tumingin kay Maraara. Hindi niya magawang tumingin sa kanyang ama sa litrato. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na hininga ng mga miyembro ng board. Ang mga dating kumpiyansang mukha ni Adrian at Celeste ay puno na ngayon ng takot at galit. Tumingin si Mara kay Adrian. Sa mga mata niya, wala na ang pag-ibig, wala na ang galit. Tanging ang malalim na kalungkutan para sa kung ano ang kanilang dating. Ang chairman ng board, ang sariling ama ni Adrian, na mulat sa pool ay nananahimik, ay dahan-dahang tumayo. Hindi siya tumingin kay Adrian, kundi kay Mara. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at hiya. Mara, patawad. Mahina niyang sabi. Ang boses ay basag. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis, kasama si Nico. Lumapit sila kina Adrian at Celeste. Mr. Adrian Villanueva at Miss Celeste Roque, you are under arrest for corporate fraud, estafa, and endangerment of public safety. Ang mundo ni na Adrian at Celeste ay gumuho. Naiwan si Mara na nakatayo. Ang laptop ay nakasarado na. Ang kanyang huling piraso ay natagpuan. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit ang tagumpay ay hindi naging matamis. Tanging pagod at malalim na kalungkutan ang kanyang naramdaman. Ang tunog ng posas na kumalansing ay umalingaw-ngaw sa conference room. Isang huling, malupit na simponya sa pagtatapos ng kanilang mga kasinungalingan. Wala nang imik si Adrian. Si Celeste ay nagpupumiglas, ngunit wala siyang magawa. Dinala sila palabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkatalo. Naiwan si Mara sa silid, kasama si Nico at ang mga miyembro ng board. Ang lahat ay tahimik. Ang hanging kanina'y puno ng tensyon ay napalitan ng mabigat na katahimikan ng kahihiyan at kalungkutan.
Lumapit sa kanya ang chairman, ang ama ni Adrian. Humawak ito sa kanyang kamay. Ang mga mata ay puno ng luha. Mara anak, patawarin mo kami. Patawarin mo ang aming pamilya sa lahat ng kahihiyang idinulot namin sa iyo. Umiling si Mara. Hindi niyo po kasalanan, tito. Ang nagkasala lang po ay si Adrian. Pagkatapos ng meeting, dinala ni Nico si Mara palabas. Ang araw ay mataas na sa kalangitan, ngunit parang gabi pa rin ang nararamdaman ni Mara. It's over, Mara, sabi ni Nico. Ang boses ay malambing. You won. Panalo ba talaga, Nico? Malungkot na tanong ni Mara habang nakatingin sa malayo. I lost a husband. I destroyed a family. At sinaktan ko ang mama ni Adrian. You exposed the truth, Mara. Diin ni Nico. You saved countless families from a dangerous housing project. You saved Mang Tony from being wrongly accused. You stood up for what is right. Ngunit ang mga salita ni Nico ay hindi sapat para burahin ang kirot sa puso ni Mara. Ang kanyang tagumpay ay may kapait. Nagmaneho si Nico papunta sa ospital. Kailangan niyang harapin ang isa pang katotohanan. Pagpasok niya sa kwarto ni Mama Elena, nakita niya itong gising na, nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata nito ay mapungay, ngunit tila may kalungkutan. Nilapitan ni Mara ang biyenan. Humawak siya sa kamay nito. Mama, nilingon siya ni Mama Elena. Ang matanda ay walang sinabi, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Mara ang lahat ng kanyang pagdududa. Alam na nito, ang balita ay kumalat na. Huminga si Mara ng malalim. Mama, kailangan ko po kayong kausapin. Kailangan ko pong sabihin ang lahat. Dahan-dahan, sa isang boses na malungkot ngunit matatag, ikinuwento ni Mara ang lahat. Mula sa pagkakadiskubre niya sa mensahe, sa mga kasinungalingan, sa housing project, sa pagtatangkang isisi kay Mang Tony. Walang pahiwatig ng galit, walang akusasyon, tanging ang hubad na katotohanan. Habang nagsasalita si Mara, tahimik lang na nakikinig si Mama Elena. Ang mga mata nito ay puno ng luha, na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Hawak lang nito ang kamay ni Mara ng mahigpit. Nang matapos si Mara, ang katahimikan ay bumalik. Isang malalim, mabigat na katahimikan. Anak, mahinang sabi ni Mama Elena. Bakit, Kit? Bakit hindi mo sinabi agad? Ayaw ko po kayong saktan, Mama. Ayaw ko pong masira ang pamilya, sagot ni Mara. Tumutulo na rin ang kanyang mga luha. Niyakap ni Mama Elena si Mara, isang yakap na puno ng sakit, ng pagkabigo, ngunit ng pagmamahal pa rin. Salamat anak, salamat sa katotohanan, kahit masakit. Sa sandaling iyon, pumasok si Lourdes sa kwarto, dala ang isang basket ng mga bulaklak. Nakita niya ang dalawang babae na magkayakap. Hindi na siya nagsalita. Iniwan niya ang basket at tahimik na lumapit kay Mara at niyakap din ito. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako, ginawa mo ang tama. Nang gabing iyon, matapos bumuti ang lagay ni Mama Elena, nag-usap muli si Mara at Nico sa labas ng ospital. Tapos na ang laban, Mara, sabi ni Nico. Ang boses ay puno ng empatiya. Ngayon, kailangan mo nang simulan ang laban para sa sarili mo. Huminga si Mara ng malalim. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa Makati skyline na kumikinang sa dilim. Ang lungsod na minsan niyang minahal, ang lungsod na naging saksi sa kanyang pagtataksil at sa kanyang paggising. Iniabot ni Nico ang kanyang kamay, hindi bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. O marahil, higit pa doon. Mayroon pa bang pag-asa, Nico? Tanong ni Mara. Ang boses ay halos pabulong. Para sa isang bagong simula? Laging may pag-asa, Mara? Sagot ni Nico. Isang matamis na ngiti ang namutawis sa kanyang mga labi. Ang kanyang kamay ay nakalahad. Isang imbitasyon.
Isang tulay sa isang bagong kinabukasan na walang kasinungalingan, walang pagtataksil. Isang kinabukasan na hawak na niya sa kanyang mga kamay.